Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is, diretso na po tayo sa pag-uusapan natin. Ito po. Yan po ang pag-uusapan natin mga kababayan. Yan po si Ramon Tulfo, kapatid po ni Senator Raffy Tulfo at kapatid ni Congressman Erwin Tulfo. Iba pa yung kapatid nilang isa, si Bitag, iba naman po yun. Kaya ito mga Tulfo mga kababayan ay kilala sa broadcasting mga kababayan. At ito ata yung pinakapanganay nila si Ramon Tulfo. At ito ata daw yung sinasabi nilang pinakamarites. Kasi mga kababayan, ito pong si Ramon Tulfo ay binabatikos. Lalong-lalo ng mga DDS, lalong-lalo naman ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Dahil po doon sa sinabi ni Ramon Tulfo. Meron kasi sinabi to na pinagpesta ng mga marites, mga kababayan. Ano sabi ni Ramon Tulfo? Nung nakaraan lang, merong sinabi si Ramon Tulfo, ang sabi niya, eto raw si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ay may relasyon mga kababayan. So, ang sabi sa kanyang Facebook post, sabi ni Ramon Tulfo na etong dalawa ay nasa isang romantic relationship mga kababayan. Etong si Duterte at Zulaika. At hindi naman niya siguro masasabi to kung hindi siya witness. Malamang kasi close siya sa mga Duterte, malamang nakita niya. Di ba, si Ramon Tulfo nga nagsabi na may relasyon si Garma at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So malamang, alam niya rin. Personal knowledge, alam niya na itong si Zulaika, na Chief of Staff ni Sara at si Sara Duterte, may relasyon. Kasi may mga litrato, makikita natin sa social media mga kababayan, may mga litrato si Sara Duterte na astigan dating. So sabi ni Ramon Tulfo, ito raw si Sara Duterte ay bisexual. Pwedeng lalaki, pwede sa babae. Kaya po yan po yung pinagpestahan ng mga marites at ng mga marisol. Kaya naman, kabi-kabila ang batikos na sinapit nito ni Ramon Tulfo. Pero, eto mga kababayan, merong buwelta, may rest back itong si Ramon Tulfo. At meron siya mensahe matapos siyang ibulgar ang relasyon ni Bibi Sara at Atty. Zulaika Lopez. Sabi niya mga kababayan, wala naman daw siyang problema. At hindi po siya against sa LGBTQIA plus community. So wala naman siyang problema, hindi siya kontra sa relasyon ng parehas na lalaki, parehas na babae, bakla lalaki. So walang problema ron. Ang sabi lang niya, kung wala sanang involved na pera ng taong bayan, at hindi sila public officials, wala tayong pakialam sa relasyon ni na Vice President Sara at Zulaika Lopez na kanyang Chief of Staff sa Office of the Vice President. Kung hindi sana sila public officials, walang pakialam ang taong bayan kung nagpupumpiyangan sila. Kaya po yung sabi ni Tulfo, we live in a permissive world, sabi ni Tulfo, where a man marries another man and a woman makes love to another woman. Pero ang pinag-uusapan natin ay kung saan o paano ginastos ang confidential and intelligence fund na inihabilin kay Sara ng taong bayan bilang Vice President at noon ay Education Secretary. Ayun yung sinabi ni Ramon Tulfo. Wala namang problema Di ba? Kung ordinaryong tao yan, alam mo naman pakialam natin. Sabi nga niya, kung lalaki sa lalaki, mag-ispadahan kayo. Kung babae sa babae, magpampiyangan kayo. Wala naman tayong pakialam So ang question kasi,
Sila'y parehas na public officials. Para silang swelduhan ng taong bayan. At sila ay tawag dito, pinapasweldo. At sila ay sabi ni sila ay yun nga, public figure. So hindi magandang halimbawa para sa kanila, lalo na vice presidente ka. Mataas ang tingin sa iyo ng taong bayan. So hindi maganda tingnan. Morality wise hindi maganda. Kasi ikaw ay public servant, vice presidente ka, tapos yung chief of staff kinakalantari mo, jowa mo. So sabi ni Ramon Tulfo, yun ang hindi maganda. Pero kung hindi sila normal na tao at hindi parte ng gobyerno, wala tayong pakialam kung mag-araw-araw pa sila magpompiangan dyan. Ayun po yung sinabi ni Ramon Tulfo. Rumesbak siya kasi alam mo naman mga DDS, talaga namang sabi ko sa inyo, walang tigil yan, babanatan ka. At sinasabi na paninira lang itong sinasabi ni Montulfo dito kay Sara Duterte. Pero sa tingin ko lang guys, hindi naman magsasalita to kung walang resibo to Ano to, chismis lang? Ano yung chismis lang? Gawa-gawa lang? Hindi Kasi itong kay Garma at kay Duterte galing ni kay Montulfo. So dahil nga malapit siya sa mga Duterte, medyo nakikita niya yung mga nangyayari, alam niya yung mga ilang mga sikreto. Siguro pagdating sa love life ng mga alam niya. Kasi close nga siya sa mga Duterte. Iba wala namang hindi, sumagot pala si Bato de la Rosa. Sabi ni Bato de la Rosa, si Montulfo ay ano bang tawag doon? Yung masama yung takbo ng isip, malisyoso raw. Sabi ni Bato de la Rosa, malisyoso daw itong si Montulfo. Pero yung iba wala hindi naman nagsasalita, tahimik So malamang baka nga totoo. 'Di ba? At pagdating naman sa mga sinasabi ni Montulfo, nagsalita rin nagsalita din teka lang. Nagsalita din si Ben Tulfo naman mga kababayan, si Ben Tulfo, si Bitag. Sabi ni Ben Tulfo isa ang aming apelyido, sabi niya. Kasi si Ben Tulfo dumidistansya kay Montulfo. Bagamat magkapatid daw sila, kahit isa lang daw ang kanilang apelyidong Tulfo at isang dugo ang dumadaloy sa kanilang ugat. Subalit magkakaiba daw ang kanilang pananampalataya, prinsipyo, paninindigan at pananaw. So medyo dumidistansya ngayon si Ben Tulfo kasi alam niyo si Ben Tulfo tumatakbo pong senator. At iniingatan niya siguro yung kanyang pangalan at ayaw niya magkaroon ng issue katulad nung pinapakalat ni Ramon Tulfo. Ayaw niya munang makisawsaw sa ganyang usapan kasi tumatakbo siyang bilang senator at maganda ang kanyang maganda ang kanyang ratings, maganda ang kanyang standings. At sila ni Erwin Tulfo ang paano nakikita ko 1, 2, 3, hindi nawawala sa 1, 2, 3 o 5 So sabi niya bagamat kapatid ko yan, bagamat para sa aming apelyido, magkakaiba kami ng mga prinsipyo, pananampalataya, paninindigan at pananaw. Ako si Ben, kilalang si Bitag, sawa na ako sa pananahimik. Ang kanyang kinakalaban at mga kalaban ay sa kanya lang, his choice, his consequence. Kung may problema si Ben Tulfo ay si Montulfo at may kaaway siya, hindi ibig sabihin hindi porke kaaway niya, kaaway na rin namin. Iba kaaway niya, iba kaaway ko. At kung inaway niya to, bahala siya sa consequence. Ako may sarili kong buhay. Parang ganoon ang sinasabi ni Ben Tulfo. So dumistansya na siya. Kasi yun nga para sa tingin ko lang,
dahil nga tumatakbo siyang senator at maganda yung kanyang standing, iniingatan niya yung pangalan niya. Kasi alam nyo na, pag medyo nakaisaw-saw ka sa ganitong klaseng usapin, medyo baka yariin ka. Alam mo naman nangailangan ng boto to Malapit na po ang eleksyon, 2025 na. So, medyo nagpapagood shot. Ito si Ben Tulfo. At, ayan mga kababayan. Si Mon Tulfo, wala namang hindi ata siya tumatakbo sa kahit anong posisyon. At, basta ang sabi niya, totoo, at pinanindigan niya yung kanyang sinasabi na meron itong dalawang relasyon. Meron itong relasyon. Kung matatandaan natin yung sinabi ni Ramon Tulfo, ito basahin ko lang para at least alam ninyo mga kababayan. Sabi ni Ramon Tulfo, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Batasan Pambansang Detention Facility? Bakit masyadong caring si Sara Duterte kay Lopez at nag-decide pa nga ang Vice Presidente na makasama siya dun sa House. Ayun yung mga unang araw. Kaya nakapag-isip itong mga congressman. Sabi niya, gusto niya ba talaga malaman? Ito ang sagot. Sabi ni Mon Tulfo, si Sara at si Zulaika ay matagal nang magkasintahan. Di niyo ba halata? Sara is a dyke or lesbian. Tomboy or ACDC siya, pwede sa lalaki, at sa babae siya ay bisexual. Matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni Sara at Zulaika. Ay mga kababayan, talagang inamin ni Ramon Tulfo at pinandigan yung sinabi niya na talagang meron silang relasyon. Kaya naman kahit batikusin na ito si Ramon Tulfo, wala siyang pakialam basta ayun ang alam niya yun ang kahit mga taga Davao alam na ganun daw open relationship ata pagdating sa Davao So pero yun lang ang sabi ko, yun lang ang masasabi ko mga kababayan. Sa tingin ko mas malalim pa dun kung bakit hindi iniwanan ni Sara Duterte si Zulaika Lopez. Sa tingin ko, talagang binabantayan nila itong Chief of Staff ni Sara Duterte para hindi magganyan. Kasi once na gumanyan na si Zulaika, yari mga kababayan. Kasi sa tingin ko, maraming alam si Zulaika Lopez kay Sara Duterte. Hindi lamang sa paggamit ng pondo, marami. Lalong-lalo na ngayon, nababalita na may relasyon sila. O di, mas lalo na. Mas lalo nang mas maraming alam at maraming ilalabas si Zulaika Lopez kung sakaling magbago ang isip niya at magsalita. Kasi may tendency na gano'n na mangyari. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi nila na hirap siya sa ganitong klaseng sitwasyon. So kapag medyo hirap ka at gusto mo nang manahimik at matapos na itong isyong ito, pinakamaganda magsalita na lang. Kasi hanggat hindi ka nagsasalita, ganyan, susundan ka, habulin ka ng batas. At ayan ang mangyari, apektado ka, pati physical at mental health mo maapektuhan. Pati yung love life mo, pati yung love life ninyo maapektuhan, pati yung love life nyo nadadamay. Di ba? Sarap na sana ng buhay ninyo daming pera at merong relasyon romantically involved, sabi ni Ramon Tulfo ano ba hanapin ninyo? Kaso problema yan. Talagang kapag mali ang iyong ginawa, meron talagang kapurusahan. Diba? Meron talagang kapag mali ang ginawa, merong consequence. But ito na nga, yung consequence na hindi sila matahimik. Pero yun nga, ulitin ko lang, napakasimple lang ng solusyon. Kay Madam Vice President Sara Duterte, magsalita na lang kayo ma'am, sabihin nyo na totoo.
At kung kayo ay may kasalanan, aminin nyo para hindi naman kawawa na dadamay ang ibang tao. Kay Montulfo naman, kay Mr. Marites, pinanindigan niya. Basta yung sinabi niya, yun ang totoo. At sinasabi niya na talagang may relasyon etong si Zulaika Lopez at si Sara Duterte. At wala siyang pakialam dito sa kanilang relasyon kahit magpompiangan pa sila. Wala siyang pakialam. Mga sinasabi niya lang, kung etong mga to ay hindi public servant at kung walang involved na pera ng taong bayan, wala siyang pakialam. Pero the fact na ang ginastos na pera, ang kinuha, ang winidraw na pera, ang hindi natin alam kung saan napunta na pera, ayan po ay pag-aari ng mga Pilipino. Kaya napaka-importante po na makialam tayo dito, malaman natin kung saan napunta. Yung kanilang love relationship, wala na tayong pakialam doon. Kaya nga masyado silang talagang care na care si Sara Duterte. Wala naman na tayong pakialam doon. Pero ang pinaka-solusyon talaga niyan, humarap ka, Madam Vice President, sagutin mo yung mga tanong, yung totoong sagot, hindi yung pabalang na sagot, at kung meron ka mga talagang ginawang anomalya, kahit hindi mo aminin, makikita naman yan, walang sikretong hindi nabubunyag. Okay, so ilang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.